Kultura, because our culture is cool. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay niyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Usapang budget natin. Ito na ang kauna-unahang radio program ng Department of Budget and Management. Magpapaliwanag sa mga proseso ng paglalaan at pamamahala ng pondo ng bansa para sa kaalaman ng bawat mamamayan. Bawat tanong sasagutin, bawat haka-haka lilinawin, bawat impormasyon detalyadong tatalakayin. Usapang budget natin kasama si DBM Undersecretary Goddess Hope Libira sa Radyo Pilipinas, 738 AM. We know you. Yes po, magandang hapon po Luzon, Visayas at Mindanao at syempre po sa lahat po ng mga aabot po ng live stream na to, team live o replay man po kayo. Sa pangalan po ni Department of Budget and Management Undersecretary Goddess Hope Libiran, ako po si Eric Boca. Magandang hapon sa lahat po ng ating mga viewers and listeners. Thank God it's Friday. Ako naman po si Pau Borja mula sa Department of Budget and Management. At welcome po dito sa Usapang Budget Natin, dahil budget natin ito.
Ang programa pong ito ay hatid sa inyo ng Department of Budget and Management, napapakinggan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz sa pihitan ng inyong mga radyo sa AM band. At sabay hindi po tayong napapanood, Channel 3 po tayo sa mga gumagamit po ng TV Plus, habang nasa channels 45 to 49 naman tayo sa mga gumagamit ng Affordabox. At syempre, nasa Facebook Live din tayo ng Radyo Pilipinas, usapang budget natin page ng DBM, at syempre sa page po ni Undersecretary Goddess Hope Libiran. Siksik pa rin sa balita at impormasyon ng ating programa ngayong hapon, kaya tutok lang po kayo dahil napakarami niyong dapat abangan. Yun nga, Eric, na nakapanayam nga natin si DBM Procurement Service or PSDBM Executive Director Jen Maris Entredicho Cao. Yes, tinalakay natin dyan yung mga reformang tinataguyod ng PSDBM kaugnay sa pagpapabuti ng public procurement sa bansa. Kaya, wag na nating patagalin pa, Pao. Narito na ang ating Budget Matters. Budget Matters. Eric, sa nakaraang East Asia and the Pacific International Public Procurement Conference na hinost ng Pilipinas sa unang pagkakataon, bumida ang e-marketplace. Isa ito sa mga modernization initiatives sa ilalim ng New Government Procurement Act, ang tinaguri ang biggest anti-corruption measure in recent history. Tama ka dyan, Pao, no? Napapanahon talaga na pag-usapan natin to. Ano nga ba to at ano yung mga pagbabago sa public procurement? Siyempre, para pag-usapan yan, makakasama natin ng isa sa mga masisipag nating opisyal. Walang iba kundi si Procurement Service Department of Budget and Management o PSDBM Executive Director Jen Maris Entredicho Cao. Magandang hapon po, ED. At welcome po sa Budget Matters dito po sa Usapang Budget Natin. Good afternoon po, ED Jen. Good afternoon, Pao and Eric. Good afternoon po sa lahat ng nanonood sa atin at nakikinig ngayon. And maraming pong salamat sa Usapang Budget natin para sa pag-imbita sa amin ngayong hapon para po kami ay makapagbahagi ng lahat po ng bago at mga ginagawa po naming trabaho ngayon sa PSDBM. Hindi dyan, babatiin muna kita ng belated Happy Mother's Day last week. Last No? week. Paano nyo nga ba pinagsasabay yung pagiging isang ina at pagiging ina rin po ng napakaraming mga departments, depots ng PSDBM? Ayun nga, kaya talagang happy Mother's Day po, belated sa lahat po ng ating mga nanay, sa ating mga pamilya. Hindi lang po sa ating mga pamilya, kundi yung mga gumaganap pong nanay sa iba pang lugar, sa ating pong workplace, sa ating pong opisina. So yung tanong mo, Eric, mahirap, no? I am a mother to a 3-year-old, makulit na daughter, toddler siya, and syempre sabi nga nila, it takes a village to raise a child. So syempre, kapag nasa trabaho ako, meron po tayong mga kasama na nagbabantay doon sa anak natin. Andyan po yung aking mother-in-law, andyan po yung nanay ko at times, no? So, meron po tayong mga kasama sa bahay na tumutulong po sa atin na katuwang natin para po palakihin yung ating anak. And sa opisina, ganun din. Kasi hindi naman natin mapapatakbo ang opisina kung wala po yung suporta at yung tulong po ng lahat po ng mga iba pang senior officials natin in the office. At syempre po yun pong ating lahat po ng empleyado ng PSDBM na napakasisipag po at napakalaki po ang suporta sa atin sa lahat po ng ating initiatives na ginagawa ngayon dito po sa PSDBM. Bale, simulan na po natin ang ating mga katanungan para kay EDGen. EDGen, paano po pinagtitibay ng New Government Procurement Act or NGPA ang mandato ng Procurement Service DBM or PSDBM bilang central procurement arm ng gobyerno? Okay. Para po doon sa benefit ng mga nakikinig sa atin na hindi pa po pamilyar kung ano po ang ginagawa namin sa PSDBM or Procurement Service Department of Budget and Management, bigyan ko lamang po sila ng konting background. Ang PSDBM po ay isang attached agency ng DBM. Ito po ay na-establish sa bisa po ng Letter of Instructions number 755 na inisyu po noong 1978. So matagal na po. Magpo-47 years old na po kami ngayong taon. At ng Executive Order 359 na inisyu naman po noong 1989. So ang sinasabi po doon sa LOI 755 o yun pong aming charter ay magtatag
ng isang integrated or centralized procurement system for common use supplies and equipment para po sa national government. So yung pong common use supplies and equipment or CSE na sinasabi natin, ito po yung mga items na karaniwan pong kinakailangan ng lahat ng ahensya ng gobyerno sa pang-araw-araw nilang operasyon. So kapag CSE po ang items, dapat binibili po yun sa PSDBM for national government agencies. Ngayon, doon po sa LOI 755 tsaka sa EOT 59, wala pong nababanggit doon na kasama po yung local government units. So, ang nasasabi lang po lagi ay yung national government. Kahit po nung isinabatas yung Republic Act 9184 or yung Government Procurement Reform Act noong 2003, wala pong express directive na ang lahat ng ahensya dapat kapag CSE bibilhin nito sa PSDBM. Pero under the new Government Procurement Act, ito pong Republic Act 12009, meron akong express directive sa lahat ng ahensya ng gobyerno. National government agencies, yun hong mga government-owned and controlled corporations, yun hong ating mga government financing institutions, pati po yung local government units na kapag po CSE ang bibilhin nila o yung common use supplies and equipment, dapat ito ay bibilhin nila at idadaan nila sa PSDBM. Kaya sinasabi namin na under the NGPA, mas pinalawig po yung saklaw ng mga seserbisyohan po namin na ahensya ng gobyerno. Hindi na malaking bahagi po ng NGPA yung mga provision na nagsusulong po sa digital transformation po ng public procurement po sa bansa. Ano po yung magiging papel po o role po ng PSDBM para sa pagtataguyod po nito? Yeah, siguro po sa maraming okasyon na napag-usapan na po yung NGPA or natalakay yung NGPA, we have always given emphasis on the digital transformation of public procurement. Ano po, dahil din po ito ay naaayon sa digital transformation agenda po ng ating Pangulong Marcos. Alam niyo po, yung digital transformation ng public procurement system and processes, nilagay po yan sa bagong batas para makasabay po yung mga proseso natin sa gobyerno sa pag-usad at modernisasyon ng panahon. And of course, to enhance transparency and encourage participatory governance. So yung meat po ng digital transformation can be found in the provisions under the NGPA pertaining po doon sa procurement by electronic means through the Philippine Government Electronic Procurement System or yung PhilCHEPS na sinasabi natin. Yung PhilCHEPS po, ito po ay isang system na ang nagmamanage po at ang nagpapatakbo po ay PSDBM din. So yung PhilCHEPS po, hindi po yan bago. Noong 2000 pa po yan, noong 2000 pa po tayo nagkaroon ng PhilCHEPS. Yan po ay nagsimula sa pamamagitan ng isang executive order. So, over the years, ang naging pangunahing gamit po ng PhilCHEPS ay yung centralized electronic portal siya that serves as the definitive and primary source of information on government procurement. Ang ibig sabihin nun, lahat ng procurement opportunities ng gobyerno dapat ipinopost po dito. So, kunyari ako ay isang supplier, gusto kong magkaroon ng transaksyon o gusto kong sumali sa mga proyekto ng gobyerno, doon ako titingin sa PhilCHEPS, doon sa portal na yon. So, lahat ng procurement opportunities nakapost doon, lahat din po ng mga award notices, noon pong mga projects na successfully na-procure, nakapost din po doon. So, yun yung naging gamit niya over the years. But under the new Government Procurement Act, hindi na lang siya centralized portal that will serve as a source of information. Siya na rin po ay magsisilbing primary channel in the conduct of procurement activity. So, anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, yung lahat ng ahensya natin, gagamitin na nila sa pagsasagawa ng mga public bidding activities nila, yung e-bidding facility natin na napapaloob po sa PhilCHEPS. So, yun yung isang feature, yung e-bidding facility. So, ibig sabihin, pag nag-conduct ka ng public bidding, ang pagsasubmit mo ng bids, ang pag-open mo ng bids, online po yan, hindi po manual. So, it will minimize human intervention and of course, the idea is to prevent the risk of corruption. So, yun po yung isa sa mga features e-bidding facility. Ano pa po yung mga ibang features ng PhilCHEPS or tinatawag po namin siya ngayong modernized PhilCHEPS na in-enumerate po doon sa NGPA. Ito po yung virtual store.
Yan hong virtual store, yan po ay e-commerce platform na gagamitin ho ng mga ahensya natin para makabili sila ng CSE sa PSDBM. Yan ho ay i-complement nung sikat nating e-marketplace ngayon na yan ho yung na-launch nga natin December of last year. So, virtual store, e-marketplace, gagamitin again for procurement of CSE. Yung e-bidding is for procurement of non-CSE. Tapos meron po tayong e-wallet and e-payment para po sa streamlined payment process. Tapos yung mga upcoming features natin, meron tayong e-reverse auction, andyan po yung data analytics, andyan po yung pinaplano at ine-expect po nating mag-interconnectivity ng mga systems ng database ho ng PhilJeps doon ho sa database ng mga ibang ahensya ng gobyerno na nag-i-issue ho ng mga lisensya at permits. Ayan, so yan po yung mga ilan sa features ng mPhilJeps. At dahil po PSDBM nga ang nagpapatakbo niyan, napakalaki ho nung aming task ngayon under the NGPA to develop and continually enhance these features para magamit ho ng ating mga ahensya. Hindi ano po ba yung mga magiging mga available po na e-market ng mga products po sa e-marketplace po natin o items. Katulad, kung matatandaan niyo po, si Dijan din po yung nagpaliwanag po sa atin dati na ang pag-order po ngayon ay parang order ka lang sa Shopee, sa Lazada, yung mga sikat ngayon. Ito rin po yung feature ngayon ng e-market. Kaya mag-add to cart na. Yes. Diba po, ED? Oo, add to cart. Yung e-marketplace kasi nga, parang yun yung pinakamabilis na pagsasahalimbawa nito. Ito ay parang katulad ng Shopee, ng Lazada, ng Temu, yung lahat ng e-commerce platforms na nakikita natin sa ngayon. So, ngayon po, nasa pilot implementation pa lang kami. Nilaunch namin yan noong December. Ang mga produkto po na nandyan ngayon na available na ay motor vehicles or mga sasakyan. So, meron ho tayong iba't ibang variants ng sasakyan ngayon dyan. Meron ho dyang mga multi-purpose vehicles, mga passenger vans, sedan, bus, and minibuses. Available na ho yan sa e-marketplace. Yung mga susunod ho na magiging available in the coming weeks, we expect to onboard airline tickets. Ano po? Updated po ako sa page niyo, meron po kayong bago na ngayon na hard drives. Oo, yun, oo. So, yung airline tickets, tapos yung cloud computing services, at saka yung software and licenses, tapos hopefully before the year ends ay maisama din po namin yun pong mga ICT equipment at yun pong mga ibang consumables. ED dyan, paano pinapalaganap ng PSDBM sa mga government agencies na ang mga reformang ito sa public procurement ngayong mayroon ng bagong procurement law? Yes, ang ginagawa po namin ngayon, nagko-conduct kami ng client learning engagement. So ito po yung parang nationwide rollout namin para ma-inform po namin yung aming mga client agencies kung ano po yung bago sa PSDBM, ano po yung expanded mandate ngayon ng PSDBM. As I mentioned earlier, yung pati LGUs kailangan na po namin iserve yung kanilang CSE requirements and ano po yung mga features or modernized features po ng mPhilJeps. So para maging handa sila. So we did CLE engagements, one for NCR nung March. Tapos natapos na po kami sa Cebu for Visayas and one in Davao for Mindanao. Tapos kahapon lang po kakatapos namin nung for Northern Luzon in Baguio. So meron po kaming siguro isa pa for Southern Luzon naman. But other than the CLE engagements that we're doing, yun hong mga ahensya na nag-iimbita po sa amin ng mga orientations and trainings, yun ho ay ina-accommodate din namin. Aside from that, we have a regular online training, yung amin pong marketing and sales division. Meron silang regular once a week, and yung amin pong PhilJeps office, meron din po kaming regular online training ng once a month. Yun po yung online training kung paano sila makakapag-purchase? Yes, yung online training ng MSD, ng aming marketing and sales, para po yun doon sa paggamit ng virtual store at ng e-marketplace. Yun naman pong si PhilJeps namin, para po sa client agencies, yun po yung paggamit ng e-bidding facility. At saka po yung mga concerns nila kung paano sila magdadagdag ng account, paano sila magre-register sa PhilJeps. Meron din po kaming upcoming na parang refresher po na online training para doon sa ating mga partner civil society organizations. At syempre, para din po doon sa ating mga merchants, suppliers, consultants, and contractors.
Ito po government procurement ay kinikilala na po sa international scene. No? Ano po ba yung mga recent po na engagement po ng PSDBM sa mga international counterparts nito sa ibang bansa? Pero bago niyo po sagutin yan, ay magko-commercial break muna tayo. Magbabalik po ang Usapang Budget Natin dahil budget natin to. Radyo Publiko, Serbisyo, Bayang News Nationwide. Balitang pambansa. sa ulo ng ating Pinakamalawak na pagbabalita. ang radyo ng Pilipinas. Radyo Pilipinas. Balitang mahalaga sa bawat mamamayan. Ang radyo ng publiko. Radyo publiko. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Ay inyo ring mapapakinggan sa 104.3 FM band. Magkaisa, magtulungan para sa pag-unlad ng ating bansa. Radyo Pilipinas. Radyo publiko sa 104.3 The Capital. Ang ating mga programa at serbisyo para sa mamamayang Pilipino. Ibabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali. Monday to Friday sa 104.3 FM band. Radyo Pilipinas. Radyo publiko and The Capital. Ang boses ng Pangulo. Sabay na maghahatid ng serbisyo sa mamamayang Pilipino in the new era of collaboration. Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Radyo Pilipinas. Radyo publiko sa 104.3 The Capital. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. A blessing of safe voyage and a chance to cool off. Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata, ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na! Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Usapang budget natin. Budget 101.
usapang budget natin, kasama pa rin po ang Executive Director ng PSDBM, syempre po, si Edie Jen. Yung po yung tanong natin kanina, no, Edie Jen, no, kilalang-kilala na po yung Government Procurement Act. Hindi lang po dito sa Pilipinas, kundi pati sa mga international counterparts natin. Ano-ano po ba yung mga recent engagements po ng PSDBM po pagdating po sa usaping procurement? Yes. So for this quarter, we participated for at least 2 international conferences po na hinost po ng ating Philippine government. So isa po dyan, yung hinost po natin noong February 2025, yan po yung Open Government Partnership Asia and the Pacific Regional Meeting. It was hosted by the Philippines through our Department of Budget and Management, and of course with our beloved Secretary Mina as sitting as chairperson din po ng OGP Philippines. So doon po sa OGP Asia and the Pacific, hindi lang po kami nag-participate doon in the panel session. So I joined some of the roundtable discussions and panel sessions as a discussant. Kami din po on the sidelines, we sponsored a session on transparency in public procurement. This was sponsored in partnership with United Nations Development Program Manila Office. So marami pong umattend doon at nakibahagi, interesado po sila doon sa aming naging topic na transparency in public procurement. Tapos yung mga naging guests po natin doon sa panel, meron po tayong representative from the private sector, from the civil society, tapos yun pong mga naging presenters po natin doon, nakapag-imbita po tayo ng ating counterparts from South Korea and Indonesia para ma-share po nila yung kanilang best practices and yung digital platforms na available nila to enhance transparency in public procurement. So doon din po sa sideline, noon pong OGP na ginanap noong February, kami po ang PSDBM po, we were given a recognition by the Global Initiative for Fiscal Transparency. Isa po itong international organization na nag-a-advance po ng initiatives on fiscal transparency. So yung pangalan ho ng aming award na natanggap ay yung isa po, Gift Network Awards for Leadership in Advancing Capacity Building in Fiscal Openness. Tapos yung isa pong recognition naman na aming natanggap, na 3 po doon sa aming empleyado ang nakatanggap nito, yun po yung Gift Network Awards for Outstanding Performance. So sabi po ng gift ay, ito pong gift, binubuo po ito ng 58 member countries. Sabi po nila, kaya po nila kami na-recognize because among the government agencies na inibita po nilang makilahok doon sa kanilang online course for advancing fiscal transparency. Si PSDBM po ang nakapagbigay ng pinakamalaking delegation. Worldwide po yun, global. It's an online course, pero ganoon ho naming pinahahalagahan yung ganoon pong mga imbitasyon. Yes, That's congratulations why, po. Thank you po. Galing naman ng PSDBM. Yes, we received that recognition. So, pero siguro po yung highlight nung participation namin during the OGP Asia is when it was announced by the OGP na yun pong aming isinubmit na challenge for the Open Government Challenge ay it was found eligible by the OGP. So ang Pilipinas po sa national government level will be represented by the PSDBM in this challenge. So national government level, kasi yung local government level, marami din po tayong LGU sa Pilipinas na kalahok din po at nag-submit ng challenge dito sa open government. So yun po yung isa nung February, and then bukod po doon sa OGP noong February, ang isa pa nga po na conference ay yun pong International Public Procurement Conference sa East Asia and the Pacific. Ito po yung hinost din ng ating Philippine government through the Government Procurement Policy Board Technical Support Office nito lamang pong April. So nag-participate din po kami doon as a panelist in some of the panel sessions. Tapos po siguro yung isa doon sa mga highlights nung IPPC na naganap is yun pong nag-sign po yung mga participating countries ng isa pong regional cooperation commitment. So for the Philippines, kasama po si Secretary Mina Pangandaman, kasama po si Director General OIC po natin ng GPPBTSO na si
DG Manjo Guillermo. So, PSDBM, si GPP-BTSO at si SECMINA, kami po ay pumirma para po magpakita ng commitment dito sa regional cooperation na ito. Dinaluhan po ito at yun pong mga ibang countries na pumirma, marami din po, Malaysia, Timor-Leste, Thailand, no, marami po, mga kapitbahay po nating bansa dito sa region. Yun. So, yun po yung mga international conferences that we participated in during. Hindi nabanggit niyo po yung Open Gov Challenge, no? Yung submission po ng PSDBM ay yung anti-corruption measures po yung sinapit niyo. Alinsunod po sa NGPA. Ito po yung tinagurian, sinasabi nga natin kanina pa na biggest anti-corruption measure in modern times. Mari po ba ninyong ibahagi kung paano niyo pupuksain yung corruption po sa public procurement? Yan. Yun hong subject nung challenge na aming sinubmit ay improving data availability, interoperability, and public participation. So, ang layunin po noong challenge natin, marami hong milestone activities doon, pero ang pinakalayunin po natin doon, ma-enhance talaga yung transparency at mapagtibay po yung participatory governance na sinasabi. So, ano bang ibig sabihin ng participatory governance? Ito po yung ini-involve natin ang publiko, ang civil society, ang private sector sa pagmo-monitor ho ng ginagawa natin sa public procurement. And we aim to do that by being able to proactively disclose information on public procurement doon ho sa open data portal natin ng PhilJeps. And bukod po doon, yung isa nga, no, siguro napag-usapan nyo na rin po ito in the past sessions, yun pong declaration of beneficial ownership kasi. Nandito na po yan, requirement na po yan sa New Government Procurement Act. Lahat po ng mga bidders na sasali sa government procurement, requirement na po na kailangan po nilang i-disclose ang kanilang beneficial owner. So ano ba ibig sabihin ng beneficial owner? Yan ho yung natural person o yan ho yung totoong may-ari ng isang business entity. So sa pamamagitan po ng pagde-declare nila ng beneficial owner, malalaman ho natin sino talaga ang nasa likod ng mga korporasyon na ito na sumasali ho sa atin sa government procurement. So ano pong papel ng PSDBM dyan? Kasi si PSDBM po, bilang siya nga yung nag-ooperate ng PhilJeps, yun hong Platinum Certificate of Registration, yan ho yung kinakailangang dokumento na isubmit ng ating mga bidders sa lahat po ng public bidding transactions. Ngayon po, dahil requirement na nga as a legal eligibility requirement yung Declaration of Beneficial Ownership, i-require natin sila bago natin sila bigyan ng Platinum Certificate of Registration na ipakita nyo rin sa amin ang inyong General Information Sheet na yan ho ang nagre-reflect ng beneficial owner. Ano po? Yan pong GIS na yan. Mine-maintain po yan ng mga corporations natin sa Securities and Exchange Commission. So, kaya nga, para ho, kumbaga, ma-ensure po natin na yung datang ibibigay sa atin ay siya rin pong totoong data or GIS na mine-maintain sa SEC. Meron na ho kaming FinWorks na data sharing agreement with Securities and Exchange Commission. And yun nga, in the long run po, ang idea natin, ma-interconnect din po natin yung ating database sa database din po nila para mas madali po yung pag-verify or pag-conduct ng post-qualification ng ating mga procuring entities doon ho sa eligibility ng ating mga bidders na siya naman pong nag-maintain ng kanilang mga lisensya at iba pang dokumento doon po sa PhilJeps. So, yun po. Bali, hindi sa usapin ng paglaban sa korupsyon, hindi lang sa gobyerno nakasalalay ang ang pagpapanalo nito. Paano po ini-involve ng PSDBM ang ibang sektor upang tiyakin na patas at progresibo ang public procurement sa bansa? Yes. Meron po kaming mga engagements ngayon with our civil society partner, which we look at as relevant partners po on public monitoring. So, in fact, in 2023, meron po kaming yung partner civil society po namin, si WeSolve Foundation, kasama po namin silang nag-apply doon po sa grant ng Open Contracting Partnership. Yung OCP po, this is also an international organization. Marami hong nag-apply para po doon sa grant. 150 applications from 70 countries worldwide. Isa po ang Pilipinas sa 10
na nabigyan noong grant. And in the Philippines, ang nag-represent po noon ay kami po, yung pong partnership ni PSDBM with WeSolve Foundation. So, ang idea po noon ay mapag-aralan yun hong procurement na ginagawa ni PSDBM at ma-improve po ang value for money. So, doon din po sa kanilang pag-aaral, no, they were able to validate independently na noon pong 2023 ay naka-generate po ang ating pamahalaan ng 711 million pesos na savings or around 13 million US dollars savings sa bultuhan pong pagbili ng PSDBM ng CSE items. At least for 40 CSE items, they studied the data. And that savings register a 32% difference of our selling prices with the current market prices. So, independent po yan. Sila po ang nagsabi na ganoon po ang value ng PSDBM, ng centralized procurement na minemaintain po ng PSDBM. So, ito pong partner namin na ito na WeSolve, sila rin po ay hiningan din po namin ng inputs para po doon sa pag-craft noong challenge na sinubmit namin sa Open Government. Kasi kasama ho sa criteria yon. Dapat, yung challenge na isasubmit mo, merong inputs na nanggaling po doon sa civil society group. So this challenge that will run for 3 years, kasi hanggang 2028 po. Dahil kasama po sila sa paggawa nito. So kasama po sila sa magiging partner namin to implement and accomplish all the milestone activities there. And hindi lang po sila, marami pa po siguro kaming magiging kapartner na civil society kasi meron pong collaborative monitoring agenda na component po noong challenge na aming isinubmit. And aside po doon sa partnering with civil society, si PSDBM din po ay nakikipag-usap ngayon sa Department of Trade and Industry at sa CDA, Cooperative Development Authority, para po matulungan yung ating mga MSMEs, yan, ma-onboard as suppliers din ho ng mga CSE items sa PSDBM. In fact, meron hong pag-uusap para mag-sign po kami ng isang memorandum of agreement. Ito pong tatlong ahensya na ito, meron na ho kaming nakikitang pilot na product, maari pong yung walis tambo. Yung walis tambo kasi, this is a household product na marami po sa ating mga farmers ang gumagawa po nito. So, meron pong tiger grass na plantation doon po sa parte ng Mindanao, sa Misamis Oriental, na nakita po yung ating mga officials na sa DTI. Ayun, sa pangunguna po na ang ating mga senior officials sa Department of Trade and Industry, meron po silang nakitang community doon po sa Misamis Oriental na may kakayahan pong makapag-produce nitong mga walis tambo na ito. Marami po ito. Sila, yung direct farmers, no, ang tawag po namin dito sa mode of procurement na ito ay community participation. Where diretso po tayo na procuring entity na bibili, doon po sa mismo talagang gumagawa. Hindi nakakatuwa lang din po kasi di ba usually po mga pag nagpo-procure yung mga malaking kumpanya ngayon nabibigyan talaga ng pagkakataon yung mga maliliit na mga business owners para po sa procurement po ng mga produkto po na i-alok po sa inyo po e-marketplace. Yes, yun nga po ang idea doon. Yun pong pinatawag nating inclusive participation. Hindi lang limited doon po sa mga malalaking korporasyon at mga malalaking business entities yung mga procurement opportunity. So meron ding lugar, yun hong mga marginalized sector at yun pong mga MSMEs na makasali rin po sila para mas marami hong market operators, more chances po that we are able to secure the most advantageous contract and the best value for money para po sa ating mga ahensya. Napaka-importante nito, ED, kasi syempre lagi sinasabi ng mga tao, ay, ito, may corruption dyan, ito po napaka-transparent, no? Nandun na lahat, kumbaga yung mula dun sa bidding, nandun na yung mga kailangan, mura lang to, ito yung pinakamura, tapos hindi pwede syempre makialam yung mga, kumbaga, ay mga malalaking tao, papasok kami dyan dahil, kumbaga, yung transparency ng mga produkto, nandun din mismo. Tsaka maganda Eric na natutulungan din natin yung mga farmers and natin na dahil dito sa initiative ng PSDBM. Yes.
May mga programa pa po ba? Ano po ba yung mga abangan po ng lahat po ng mga stakeholders po ng PSDBM sa taong ito? Yes, for this year, kasi nga po, naisabatas na po yung NGPA, meron na po tayong implementing rules and regulations na effective since February 25. So, kailangan po, yun pong mga naka-enumerate doon na features ng PhilJeps ay magamit din po ng ating mga ahensya. Kaya, abala po ang PSDBM doon po sa pag-roll out. Noon pong aming expanded mandate, noon pong tungkol sa gamit po ng mga features na available po sa PhilJeps, at ano po yung mga produkto na meron kami sa e-marketplace. So we're doing the CLE, we're doing also refresher courses for our trainers on PhilJeps. Yun pong mga imbitasyon ng mga government agencies, ina-accommodate po namin. As I've said, aside from the CLE, we have a regular schedule for online trainings for a virtual store, e-marketplace, and PhilJeps and the e-bidding facility. Tapos po, yun pong PSDBM on Wheels or PS on Wheels na tinatawag. Ito naman po, since last year po, ginawa namin ito, we had 2 PS on Wheels activities last year. Isa po sa Batangas at isa po sa Pangasinan. So, ang layunin naman po ng PS on Wheels ay mailapit po namin yun pong aming mga produkto, yun pong mga CSE items doon po sa mga government agencies natin. Abot kamay po nila, abot kamay po yung serbisyo. Kasi po, kahit na we have presence nationwide, hindi lang po sa Manila yung warehouse at opisina po ni PSDBM. Meron po kaming 11 na regionally owned depots. Meron din po kaming 15 na depots in partnership with local government units. Pero kulang po yun, yung 11 at saka 15. Kasi syempre marami po tayong mga ahensya na maaaring yung location po nila malayo pa rin po doon sa aming depot. In fact, yun hong Batangas na ginawa namin last year kasi wala kaming depot in regions 4A and 4B. So the idea was to serve yun hong mga agencies natin in Calabarzon region. So marami naman hong nagpunta at yun hong isa ay sa northern part. And aside from the PS on Wheels, itutuloy po namin yan, patuloy po namin gagawin yan this year. Sa November po ay mag-anniversary, silver anniversary na po ng PhilJeps. 25 years na siya. Anniversary po, no? Advance happy anniversary. Diyan, baka meron po kayong mga gustong mga batiin. Alam ko sobrang dami niyo pong mga supporter, lalo niya sa mga offices po ninyo. Binabati ko po, of course, ang lahat po ng aming mga kasamahan sa PSDBM, Procurement Service Department of Budget and Management, sa aming po main office, at sa lahat po ng aming depots, nationwide, regional depots, and local government depots. Of course, ang ating pong mga kasamahan dito sa DBM, muli, maraming salamat po sa inyo. At doon po sa isa pa pong attached agency na aming closely katrabaho ngayon sa paggawa po ng mga manuals and forms on implementing the new Government Procurement Act, ang GPP-BTSO. At syempre po, happy Mother's Day sa lahat po ng mga ina at sa lahat po ng gumaganap na ina sa mga buhay natin. So, yung family ko lang, babatiin ko lang. No? Yung aming little girl, si Chloe, yung husband ko po na si Bong, at syempre lahat po ng nanay sa aming pamilya at sa ating opisina. Magandang gabi po ulit sa inyong lahat. Muli, maraming salamat po sa Executive Director ng PSDBM, ED. Thank you po. Thank you din, Eric, and thank you, Pao. Thank you so much po, ED. Yun, maraming salamat po no napanood po ninyo yung aming panayam kay PSDBM Executive Director Jen Maris Entredicho Caong. Maraming salamat po, ED Jen, at sa lahat po ng staff ninyo sa PSDBM para matuloy ang interview na ito. Mag-shoutout lang ako, Eric. Sige. Shoutout kay Jillian Aguirre, ang ating co-worker sa Macro. Yes. Siyempre ang aking mga barkada na si Dan Patawanan at Athens Julia Olimpo. Yes, Magandang belated happy birthday din kay Jules. Belated happy birthday sa iyo. Happy birthday, at Sir siyempre, Jules. Congratulate natin pa lahat ng mga nanalo sa yung eleksyon. No? Yun. Muli ay aasa na naman yung sambayanan na maglilingkod kayo ng tapat. Siyempre, hi din pala sa aking kaibigan, Konsehal Linggit Oy Rivera, congratulations. Biruin mo yun, pangatlong beses niyang tumakbo, yung pangatlo yun nanalo na siya. Yun. Diba? Siguro ito na talaga yung time niya para maglingkod sa bayan. May time talaga para sa lahat. No? Pero,
Samantala, Yun. Eric, isang bagong kaalaman na naman ang ating ibabahagi sa ating mga viewers and listeners. Tama ka dyan, Pao, dahil oras na para sa ating Budget 101. Budget Peeps, alam ba ninyong may isang mahalagang dokumento mula sa Department of Budget and Management na tinatawag na Multi-Year Contractual Authority o MICA? Ano nga ba ang MICA? Tara, pag-usapan natin yan dito sa Budget 101. Ang Multi-Year Contractual Authority o MICA ay isang dokumento na ibinibigay ng DBM sa mga national government agencies bilang pahintulot na pumasok sa mga kontrata na tatagal ng higit sa isang taon. Ginagamit ito para sa mga malalaking proyekto. Pero bakit nga ba kailangan ang MICA? Marami kasing proyekto ang hindi kayang tapusin sa loob ng isang taon. Mga halimbawa ng mga malaking tulay o ospital na maaring tumagal ng ilang taon. Sa pamamagitan ng MICA, matitiyak na may pondo pa rin para sa mga proyekto sa mga susunod na taon nang hindi ito mahinto at maging tuloy-tuloy ang pagsasakatuparan nito. Pero, nakapaloob sa MICA ang taunang breakdown ng kabuuang gastos ng proyekto. Ipinapakita nito kung magkano ang kailangang ilaan sa budget kada taon hanggang matapos ang proyekto. Ang halaga naman ng pondong ipagkakaloob sa isang ahensya ay nakadepende pa rin sa evaluasyon ng DBM batay sa kanilang absorptive capacity at financial o physical performance. At yan ang Budget 101 ngayong linggo. Ako po si Yeng mula sa Department of Budget and Management. Yes, mga ka-budget peeps, natungayan po ninyo ang ating Budget 101 kaugnay po sa Multi-Year Contractual Authority o MICA. Maraming salamat sa iyo, Yeng, mula sa Budget Technical Bureau ng DBM. Para po sa mga bago lang nakatutok, tayo po ay napakikinggan sa Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko 738 kHz sa pihitan ng inyong mga radyo. At sabayan din po tayong napapanood sa TV po. Channel 3 po sa mga gumagamit ng TV Plus, habang channels 45 to 49 naman po tayo sa gumagamit ng For the Box. At syempre sa usapang budget natin page ng DBM. No, Pao, wala na tayong oras pero kasi may mga balita tayo na hindi pwedeng palampasin. Katulad na lang nung announcement ng ating ng DBM Secretary Mina Pangandaman tungkol sa mga mid-year bonus. Yun. Syempre napaka-good news nito kaya dapat Correct. Ibalita natin ito. Yun nga, kinumpirma ni Department of Budget and Management Secretary Amena Mina F. Pangandaman ang magandang balita mula kay Pangulong Bongbong Marcos na ang mga kawani ng gobyerno, kabilang na ang mga military at uniformed personnel ay makakatanggap ng kanilang mid-year bonus. Yun. Ito ay equivalent sa kanilang 1-month basic pay simula kahapon, ika-15 ng Mayo 2025. Sana all. Ang kabuuang pondo sa pagbibigay ng 2025 mid-year bonus para sa mga kwalipikadong civilian at military or uniformed personnel ay 63.695 billion pesos. Sa halagang ito, 47.587 billion pesos ang nakalaan para sa civilian personnel. Habang 16.108 billion naman para sa military at uniformed personnel. Binigyang diin ng Budget Secretary na naniniwala si Pangulong Bongbong Marcos na ang timely o agarang pagre-release ng mid-year bonus sa mga empleyado ay nararapat lamang bilang pagpapahalaga sa kanilang sakripisyo, pagod at walang sawang paglilingkod sa ating mga kapwa Pilipino. Dagdag ni Sec Mina, ang pondo para sa mid-year bonus ay komprehensibong na i-release ng DBM sa mga implementing agencies noon pang Enero 2025. Nanawagan din ang Budget Secretary sa mga kasamahan at pinuno ng mga ahensya ng gobyerno at LGUs na maibigay ang mid-year bonus sa kanilang empleyado sa lalong madaling panahon. Nilalaman ng DBM Budget Circular No. 27-2 ang rules and regulations sa pagbibigay ng mid-year bonus. Nakasaad dito na ang mid-year bonus ay ibibigay sa mga civilian personnel, regular, casual o contractual, appointive o elective man, full-time o part-time, sa existing o binuon executive, legislative at judicial branches, government-owned or controlled corporations na sakop ng compensation at position classification system, at sa local government units na nakapagserbisyo ng hindi bababa sa kabuuhan o pinagsama-samang 4 na buwan mula
unang araw ng Hulyo ng nakaraang taon hanggang May 15 ng kasalukuyang taon. Kailangan din na ang mga personnel ay nananatiling nagsaserbisyo sa gobyerno hanggang Mayo 15 ng kasalukuyang taon at dapat ay nagkaroon ng at least satisfactory performance rating noong nakaraang rating period o ang naaangkop na performance appraisal period. Ayun, congratulations sa lahat ng mga tatanggap. So, ulitin lang natin, no, January 2025 pa na i-release po ng DBM yung mga para po sa mga implementing agencies yung mga may mid-year bonus. So, sabi yun nga, nga, ang sabi ni Sec Mina, 'di ba dapat gastusin ito ng wais, 'di ba? May sinabi pa siya na gastos now, iyak later, something like that. Oo. Tama naman. Tama. At yan po ang kabuuan ng ating budget news. Wala naman tayong budget news. Ito lang yung ating good news, no? Bawi na lang tayo next episode. Oo, tama. At sana po may mga napulot po kayong aral po at impormasyon sa mga bagong kaalaman po sa tinampok po natin dito po sa ating programa. Samahan po ninyo kami ulit next week. Dito pa rin sa himpilan ng inyong mga radyo. Dito sa Radyo Pilipinas, napapanood din sa TV at syempre via Facebook Live ng Radyo Pilipinas at Usapang Budget Natin page ng DBM. Muli po, ako po si Pau Borja ng Department of Budget and Management. Maging updated po sa mga pangyayari sa bansa dahil susunod na po ang Balitang Pambansa. Hatid po yan ng Presidential Communications Office. Muli po sa ngalan po ni DBM Undersecretary Goddess Hope Libiran. Ako po si Eric Vocal. See you next week, same time, alas 5 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Dito lamang po sa inyong favorite Friday habit. Ito po ang Usapang Budget Natin. Dahil budget natin to.